Nako, heto na po mga karibin natin. Gulat sila kay Attorney Poa. Iyakan na, daming binulugar, kapapasok lang. Attorney Poa, bumwelta na. Nako, yan po mga kababayan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yan mga kababayan na ito, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. Ito po kasi mga kababayan, ang balita. Sabi po dito ni Representative Tinio mga kababayan. Ayan po BP Sara may maleta rin ayon kay Tinio. Aba, papaanong nasali sa maleta si BP Sara? Okay? Gusto nyo lang talagang magkaroon ng parang binibrainwash lang nila, minamind condition lang nila yung taong bayan, mga kababayan, na dahil sa maleta ng Congress, parang gumaganti lang ang mga hinayupak na ito, gumaganti lang sila kay BP Sara kasi nabulgar po sila doon po sa maletang bilyones, trilyon na kaban ng bayan na involve ang House of Representatives. Ngayon, gusto nilang isipin ng taong bayan na mayroon din pong maleta ang Vice President Sara Duterte. Ito po ang kabuuan ng balitang yan mga kababayan. Sabi po dito, ito ang matapang na inihayag ni Antonio Tinio sa isang panayam. Ayon kay Tinio, dapat na managot ang mga taong tumanggap ng maleta lalo na umano sa flood control. Biglang bumwelta si Tinio na mukhang may maleta rin daw si Vice President Sara Duterte. Giit ni Tinio, ito umano ang naipakita ng kanilang pagdinig kung saan tumistigo si Trillanes. Anya ni Tinio, yes, dapat talaga managot ang mga tumanggap ng maleta. Pero mukhang si BP Sara ay may maleta rin. Yan ang naipakita ng proceedings. Ayan mga kaubayan. Sabi ko na nga ba nang gusto lang nitong idawit si BP Sara sa maleta. I mean, magkaroon ng taong bayan ng parang tawag dito nandito sa dila ko pero hindi ko na magkaroon po ng taong bayan ng pag-iisip na itong si BP Sara ay may maleta rin, di ba? Kasi yun naman ang gusto ninyong ipalabas from the very beginning, ba? Kasi nga gumaganti kayo kay BP Sara. Okay? Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni John Lloyd, so he indirectly admit that the maleta is true. Correct, Correct. If ordinary Filipino comment like this with no proof, charged with libel. If Makabayan Black comment like this with hearsay, immunity from libel, bobo nyo, totoo. Diba? Si Tinio mga kabayan, si Tinio rin walang maleta pero may sayad. Aray ko po. May sayad daw itong si Tinio mga kabayan sabi po yan ni Brian. Ako po. Tinio, anong masasabi mo dyan? Ay kahit ano pa, ibato nyo kay BP, buo ang loob ng mga taga-suporta niya. At alam na niyang lahat na pakay nyo. Too late na. See you in 2028. Ayon po yan kay Rafael. Ayan mga kabayan. So, what we are trying to point out dito mga karibin natin, kahit wala naman pong ganon, wala namang maleta talaga si BP Sara, gusto lang nilang saang parte, okay? Sa bagay, nag-deliver si Trillanes Pero ang problema, si Trillanes po ang nag-deliver mga kabayan. Alam naman po natin si Trillanes. Sa 10 sinabi niyan, halos lahat walang totoo. Diba? Kaya imposible ang sinasabi ninyo na may maleta rin po si Vice President Sara Duterte. Nako, talaga. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Just comment down below. At bago po natin i-play yung video mga kababayan, eto, pasadahan po muna natin to mga kababayan. Eto po, si Risa Hontiveros. Ayan sabi po dito, okay, ito po kasi si Risa Hontiveros mga kababayan ay pilit
pilit pong iginigit-git ang kanyang sarili, pilit niya pong ibinibigay ang kanyang sarili, okay, sa ating mga kababayan, okay? Sinisiksik niya ang kanyang sarili para maging presidente. Pero ayaw naman ng taong bayan sa kanya. Ito po kasi mga kababayan ng balita mula sa ang balita ngayon. Risa, handa na maging pambato, taong bayan mukhang hindi pa handa sa kanya. Aray ko po. Yan ang pinakamasakit sigurong marinig ni Risa Hontiveros. Batay sa huling survey, hindi man lang naisama ang pangalan sa inilabas na survey graphics ng Okta. Ayan mga kababayan, pahiya na naman si Risa Hontiveros kasi pinipilit niya na isiksik ang kanyang sarili sa taong bayan, pero ang taong bayan naman pilit siyang sinusuka. Okay, ano ba ang nagawa ni Risa Hontiveros at gusto niyang maging presidente? May napatunayan na po ba si Risa Hontiveros at gusto niyang maging presidente? Baka pagdating po ng panahon, pag si Risa Hontiveros na po ang presidente, ay magkaroon po tayo ng isang institusyon, mga kababayan, na kung saan ang lahat po ng mapapaloob doon ay puro mga fake witness. Diyan po magaling, sabi ng ating mga kababayan, diyan po magaling si Risa Hontiveros sa paglalagay ng mga faking witnesses, mga kababayan. Okay? Ayan mga karibyo natin, ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito, pambato or pambato, sabi po ni Raef, Sabi naman po ni Renato Ortiz, wawa naman si Madam Chair. Ayan, kawawa naman si Madam Chair, mga kababayan. Sabi naman po ni Hernan, etong si Risa Honte, kapag hindi pinanigan ng kanyang partido ang naging pambato ng kakulayan niya, ay malamang baka magpatiwarik ito kasi ambisyon na niya ang tumakbong presidente sa 2028. Parang yung sinasabi dito ni Hernan, obsessed na po itong si Risa Hontiveros para maging presidente ng 2028. Nako po. So eto naman po mga kababayan, sabi po ni UL Arms, totoo yan, ang taong bayan hindi handa para suportahan siya. Pag tumakbo ng pagkapangulo, siguro, pag tumakbo siya ng papuntang bundok, suportahan siya ng taong bayan. Ako po Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kabayan kay Risa Hontiveros? Just comment down below at syempre, eto na. I-play na po natin yung video. Pasok 1,000 is 0. So based po dun sa based po dun sa example po ninyo, it should add up kung mag-net. Pero sabi po ninyo, kung bloated ang inflow, bloated din ang outflow. Yeah. Hindi ko maintindihan paano ma-bloat yung inflow and outflow po. Based on example. Ganito po yun, Kasi ang nangyayari po sa... Pero bago ko ipapakita yung video na yan, don't forget guys, i-like, i-share itong video na ito para makatulong na aabot sa ating mamamayang Pilipino. At mag-subscribe na rin sa mga bago pa lang dito para updated kayo lagi. Okay? Libre lang mag-subscribe, kaya subscribe na kayo. So ito yung balita, panoorin. Narito, Balitang Pinoy TV. Okay, at heto, i-update ko kayo patungkol po dito sa ang palasyo bumuelta sa sinabi ni VP Sara na si Presidente Bongbong Marcos ang backer ni Trillanes. Ako sa totoo lang, duda ako dyan sa sinabi ni VP Sara Kasi po, alam naman natin na si Senator Amy Marcos at si VP Sara ay malapit na magkaibigan yan. Kasi yan si VP Sara, hindi yan magsasabi ng kung ano-anong issue kung wala siyang source. Okay? Alam ko maraming source yan si VP Sara. Kahit nga dyan sa prangkahan ko na kayo, kahit nga dyan sa Malacanang, kahit yung mga balita ko ito mismo mga kakilala kong mga vlogger, sabi nila, Don Mar, dyan sa Malacanang, maraming mga nagtatrabaho dyan, nagpapanggap lang na BBM, pero ang nasa puso nila si VP Sara. Kasi po, si VP Sara, may source yan. Alam niya na yung participate ni Trillanes dyan sa kamera, may bahid yan na utos ng Malacanang. Mamaya, pag-usapan natin yan yung balita na yan. At ito pa,
pakinggan natin ang interview nitong si Attorney Powa. Grabe, ang galing-galing nitong si Attorney Powa, itong lawyer. Hindi basta-bastang very professional. Hindi naman nakakagalit ang kanyang explanation, pero grabe. Sabi ko, marami tayong kakilalang mga lawyers pero itong si Attorney Powa, ibang-iba talaga, no? May isa siyang media interview, no? Pakinggan po natin, no? Kasi po ipinilawanag ni Attorney Powa kung bakit hindi po accurate ang mga hearing dyan sa Kamara patungkol sa SALN ni VP Sara, which is sapul Sapul talaga ni Attorney Powa yung explanation niya, no? Kasi po, ang ginagawa ng Kamara ngayon, nililin lang nila ang taong bayan sa SALN ni VP Sara na sa taong bayan na si VP Sara, bilyon-bilyon ang pera ni VP Sara. Yan ang pautot nila. Kasi po, kung i-compare mo dito sa flood control anomaly, bilyones umabot nga ng trilyon. So, ang pautot rin nila ni VP Sara kasi hindi na po pinapansin ng taong bayan kasi ano ba yung mga akusasyon ninyo kay VP Sara? 125 million lang yan. Compare this flood control anomaly na 1 billion, mga bilyones yan Di ba? Natatalo sila sa ganun. So ngayon, ginawa na nilang bilyones yung akusasyon nila kay VP Sara. Pero magaling itong paliwanag ni Attorney Powa. Yan ang pakikinggan natin mamaya, okay? Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito itatalakay, like and share, okay? Don't forget, like and share. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, subscribe na kayo para updated kayo, okay? Okay, unahin muna natin itong balita na ito. Attorney Powa, ito na yung hinihintay natin na paliwanag ni Attorney Powa, na palusot lang itong mga mga taga-kamara, itong mga alam niyo na, tinitwist nila no? Yung presentation nila patungkol po sa SALN ni VP Sara, no? Talaga, parang nililin lang nila yung taong bayan. So ito, panoorin natin itong interview. Pakinggan po natin ito para maunawaan ng taong bayan. Attorney, sisimulan ko na po dito po sa naging pahayag ni Representative Terry Ridon kung saan sinabi nga po niya na dapat malinaw na specific lamang. Naniniwala pa ba kayo ni Terry Ridon? Kayo mga taga News 5? Wala namang kwentang taong yan. Yung nakalagay po doon sa SALN at dapat daw ay idineklara yung cash on hand at in bank ng isang government official. Pero nabanggit nga po ninyo, nasa others category siya. So paano po natin sasagutin? Yun pong ipinupunto ni Congressman Ridon, sir. Opo. Sa atin naman po, we respect yung mga opinions, positions ng ating mga members ng Justice Committee or House of Representatives. Grabe. Kung magsalita itong si Attorney Powa, very professional. Walang bahid na galit na feelings, Sinasagot lang niya yung tanong. Yun lang naman po, we are just relaying kung ano ang talagang ginawa ng Vice Presidente nung nag-consult kami sa kanya ayon dito sa SALN niya at nasabi niya sa amin na hindi siya nagdeklara ng cash in bank. Yan po ay nakalump lang doon sa others doon sa category ng personal property. So wala po kaming palusot dito, sinasabi lang po talaga namin kung ano ang ginawa ng Vice Presidente doon sa kanyang pagre-report ng SALN. But I think what's more important here is wala pong naging concealment na ginawa ang ating Vice Presidente. Maaring may mga hindi sumasang-ayon sa pag-lump niya together dun sa others na described as others nga na line item. Maaring may mga hindi sumasang-ayon doon. Pero klaro naman po na wala pa rin pong willful concealment o pagtatago ng kahit ano ang ginawa ang ating Vice Presidente. Pero sir, bakit po kaya pagdating ng 2019 na iba po yung kumbaga style ng pagdedeklara ni VP Sara kasi nilagay nga po sa others category ito pong mga cash on hand tsaka in bank. But prior to that, na-itemize naman. Go ahead, sir. Sa atin naman po, ang nabanggit lang sa atin ay yan ang naging desisyon ng ating Vice Presidente. Ngayon, we are not aware of any prohibition as to the way that she reported it. And masasabi ko nga po, kung kami nagpapalusot, siguro, ang dami-dami na naming sinabi, pero yan lang po talaga ang pawang totoo at yan lang po ang masasabi namin. Okay, Attorney Powa, kunin before issue ko doon sa mga submitted po at nakita doon sa HOR kanina. Balikan ko lang kasi kagabi na-interview namin si former Senator Trillanes. At nagsabi siya ng pananaw na pakiramdam niya maski maiakyat dahil sinasabi niyo nga na kayo'y naghahanda na for the impeachment doon sa Senado at baka doon niyo ihayag lahat. Sabi niya hindi siya naniniwala na kayo ay magpapakita doon or magpapakita ang Vice Presidente maski doon sa Senado. Ano po ang reaksyon niyo rito, Attorney Powa? Well, at tabayanan na lang po natin. Yan po ay pananaw ng ating former senator. He's entitled to his opinion and of course we will always respect. Sabi ko nga, kami naman ang naging posisyon ko, lalong-lalo na ako. Is I respect the personal views. Buti pa itong si Trillanes, alam na kung anong mangyayari mga kaubayan. Pinangungunahan niya yun. Siguro ko kabadong-kabado na si Trillanes sa Senado na
no? Dahil doon talaga gigisahin na kayo. Wala, kumbaga, hindi na puro mga kakampi nyo yung magtatanong sa inyo. Buti nga dyan ngayon sa House of Representatives, no? Kasi mapuro kakampi nyo eh. Malakas pa ang loob nyo dyan kasi puro kakampi nyo pa. Wala, lahat ng sabihin nyo pinaniniwalaan nila. Pagdating po sa Senado, mga kabayan, hindi na po magiging ganun ang sitwasyon, no? May magtatanong at may magtatanong po ng kredibilidad ninyo, yung kredibilidad ng mga dokumento ninyo, di ba? Itatanong na po yan kung paano nyo na-accumulate itong mga ebidensyang ito. Paano kayo nakapagkuha ng bank account, bank statement na bawal naman dahil po mayroon po tayong tinatawag na bank secrecy law. Diyan, magkakaalaman na po mga kababayan. No, ngayon lang yan, diyan sa House of Representatives. Talagang malakas ang loob mga kababayan kasi makakakampi pa nila eh. No, walang pwedeng magtanong sa kanila. Sila lang ang pwedeng magtanong mga kababayan. Kahit na para sa atin o against sa atin, pero antabayanan na lang natin kung talagang aakyat sa Senado ito dahil kami naman po, yung buong defense team ay naghahanda para sa trial. Last year pa naman po naghahanda na kami. So, tingnan na. Kaya nga itong sina Attorney Powa nag-iingat ng kanilang mga sagot, no? Every time na ang media ay mag-interview sa kanila, nag-iingat sila kasi pinaghahandaan nila yung tunay na impeachment trial, which is doon sa Senado. Kasi kung yung baraha mo, ididiga mo yan sa iprepresent mo yan sa kamera, wala na. 'Di ba? Ma-counter yan. So, yan ang hindi maiintindihan ng mga bobong mga Committee on Justice dyan sa kamera eh. Kung yung mangyari, dahil ayaw ko rin naman pong pangunahan din ng camera sa magiging botohan man, kung ito ay magkakaroon ng masasabing may probable cause or sa plenary ay magkakaroon. Alam niyo sa totoo lang, ang inaabangan ko talaga dito, kapag ang boto dito hindi aabot ng the requirement, no? Hindi ko lang alam, no, nakalimutan ko yung what is the requirement dito para mapatuloy yung impeachment. Talagang pagtatawanan talaga sila ng taong bayan diyan kapag hindi matuloy. Kung matuloy, okay lang, no? Pero kapag hindi yan matuloy, diyan ko na lang masasabi na. So yan mga kababayan, kapag yan po ay hindi matuloy, malaking sampal po yan dyan sa Committee on Justice. Matagal po nilang trinabaho yan tapos hindi lang matutuloy. Nako, halos nga kung pwede lang araw-arawin nila yung hearing para lang maipamuka na talagang si VP Sara ay masamang tao. Gagawin po nila yun mga kababayan. Diba? Ngayon, kung magtuloy-tuloy man ito sa Senado, maganda nga ito kung magtuloy-tuloy sa Senado eh. No? Maganda po yan kung magtuloy-tuloy sa Senado mga kababayan kasi doon may pagtatanggol na talaga ni VP Sara ang kanyang sarili. Okay? Makakapagsalita na yung kanyang mga abogado. Makakapagtanong na yung ibang senador patungkol dyan sa mga ebidensyang yan. Kasi pagdating po dito sa House of Representatives, hindi naman eh. Kasi sasabihin nila, ops, ano na yan? Bawal na yung tanong mo. Ayoko ng tanong na yan. Ibahin mo. Diba? Ganun sila dyan sa House of Representatives eh. Sa Committee on Justice, diba? Kapag hindi nila gusto yung tanong, gusto nila ipaiba. Gaya na lang po nung nagsalita si Congressman si Representative Paulo Marcoleta, di ba? Hindi nila sinagot kasi bawal nga raw eh, mga kababayan. So ganyan po nila binabalahura ang taong bayan, mga karbi natin. No? Gustong-gustong malaman ng taong bayan yung isasagot ninyo patungkol dun sa tanong eh. Tapos hindi niyo sasagutin dahil bawal. Anyway, sana nga ay magtuloy-tuloy na po ito, mga kababayan sa Senado para matapos na po ang trabaho ng House of Representatives. Nakakaumay na rin eh, minsan, di ba? Anyway, mga karibin natin, ano pong inyong opinion, reaction patungkol dyan, just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.